Kapal mo lupa. Hindi kasi ako matandain ng memories. Matandain ng memories. Hindi kasi ako, parang pag nakakatanda ako ng past, parang brief lang. Hindi yung katulad ng sayo na parang every detail tanda mo eh. So parang pagkakatanda ko nung nagkakilala tayo, sa church yon Saturday, practice ng choir. Tapos parang ano ako nun eh, high school. Mali ko. High school ako nun. Kasi high school ako nag-choir. Tayo magkakaibigan kasi choir. So, high school yon. Tapos, Saturday afternoon na nag-practice ng choir for Saturday mass ng 5 p.m. So, ayun. Yung boys choir, parang nagsabi na meron nag-audition for choir, girls choir. So, tumigil kami sa pag-practice. O, di ba? Interruption. VIP yarn, titigil. So, parang natigil kami. Pero parang patapos na rin naman kasi nun. Tapos, kaya nga nasa labas na yung boys choir eh. Tapos, yun nga, dun sa may, yung kampana, sasabi nila sa may bell tower. Dandun ka. So, parang lumabas kami doon. Parang naliligaw na. Tapos, nagkakagulo yung mga boys. Hindi magkakatanda ako. Nagkakagulo. Talaga ba? Oo. Parang kung boys choir lang yan. Tapos kilala natin kung sino yun. Kilala natin sino yun. Ay, baka magkakontra yun sa Hindi naman. Kumbaga, majority of them, nagkakagulo sila ng parang new face, ganyan, hindi taga dito. Di ba ganun naman kasi talaga? Kasi pa ako nun, di ba? Slim, gano'n. Dalagang-dalaga. Oo, tas mainhin. Yung version ko na talagang yung parang, pabebe, gano'n. Oo, pabebe ka pa nun. Ngayon kasi unfiltered ka na. Unfiltered na kasi. Ano na, hinubog na ng hirap ng panahon. Diba? Nawala na yung hiya-hiya. Talaga naging na ako, mas naging ma-vocal, transparent. Kung ano yung nasa isip ko, madalas sinasabi ko na talaga siya sa taong kaharap ko. Kaya kung ano yung mga opinion ko, gano'n. Kumbaga sabi nga, magmamatured ka. Oo. Noon kasi pa ako noon, parang mahihain talaga. Mahihain. Kung hindi naman parang nonchalant lang ako noon. Hindi mahihain ka in terms of yun nga, yung parang bago ka sa place. Yung 'di ba, lahat naman tayo ganun. Pag bago sa place, mahihain, parang nahihiya ka. Parang first day of school, ganun, 'di ba? Kasi yun, nung time na yun, parang wala pa kaming 1 week nung lumipat dito sa Pampanga. Kasi ako from from Malabon. Malabon talaga yung kinalakihan ko. Tapos, city yun. Tapos, yung bahay pa namin, tabi ng kalsada. Syempre, yung mga jeep, maingay. Nabuhay ako na maingay ang sasakyan. Tapos, yung harap namin, pagdating ng gabi, nagiging siya, yung pilahan ng tricycle driver. Ganun. Napakahaba. Kumbaga, alam mo yung yung line, yung famous line na, ganito pala sa Manila. Oo. Magulo. Ganon talaga. Doon ako lumaki Oo. sa ganung setup ng buhay namin na maingay talaga. Tapos pagdating ng madaling araw, may mga naghahabulan, nag-iingay, yung mga naghaharutan ng mga mapapadaan ng mga, syempre, siguro mga nakainom yun, ganun. Kaya nagigising kami. Dito kasi sa nilipatan namin, nung punta kami dito sa Pampanga, talaga siya, yung that time is mabukid-bukid pa, Oo, yung part of nyo, parang block nyo, yun talaga yung parang nakakatakot. Oo, kasi malayo siya kumbaga malayo siya sa highway, malayo siya sa, pag sinabi kasi highway dito. Hindi kasi, harap nun, bangin na talaga. Oo, kumbaga, bangin na. Hindi siya masyadong pinupunta ng tao. Oo. Ganon. Kasi yung ibang mga residential naman dito katulad nito, kumbaga malapit sa wet market, yung sa kanila talaga tago. Tsaka noon, talagang mabukid-bukid talaga. Tsaka hindi pa talaga ganito na yung may mga 7-Eleven na. 7-Eleven. Di ba? Dati wala. Mga tindahan. Yung mga tindahan ito, maaga pa nga nagsasara. Parang mga 7, nagsasara na sila. Ganon dito. Kaya nung first week ko pa lang talaga. Culture shock ka. Oo, tsaka parang, alam mo yung tinatawag nila, parang homesick na ganon. Tapos sa friends, kasi wala nga ako kakilala ni isa, ganon. Naisipan ko kasi, sabi ko, doon pumasok sa isip ko na, total, sa Malabon kasi,
choir ako doon. Marami akong friends doon. Sa Mm. Catholic Church din yun. Sa Conception yun eh. Hello guys. Shout out daw. Oo, naging member ako ng PYM. Yung youth doon. Mm-mm. Tapos may choir, mga choir doon, mga choir group doon. Inaakyatan ko yun. Minsan, hindi ko group. Nakikiano talaga ako doon. Nakikigulo talaga ako. Yung parang salamuha, ganon. Kaya marami talaga akong friends noon sa Malabon. Tapos pagdating dito, wala talaga. Tapos yung bahay, layo-layo pa. Iba-iba yung mga distance. Kumbaga, ano ka kasi, yung spot ng bahay niya parang probinsya, Promax, gano'n. Oo, kasi yung tapat ng bahay namin, wala pa nakatira doon. Oo. Ano pa siya, yung parang pinupuntahan lang siya kasi may nag-aalaga ng baboy, gano'n. Parang, kumbaga, Pagdating- mini farm nila. Oo, tapos Yung pagdating ng ano gabi, yun. may madilim. Oo. Sabi ko, total, ganito ang gagawin kong way para makaano ako ng friends. Sasali ako sa church na as choir din. Kasi doon din naman ako hinubog ng panahon doon sa Malabon bago kami umalis. Eh di yun, ang ginawa ko, pumunta ako ng church dyan. Kasi yun yung pinakamalapit, diba? Syempre, center din siya dito sa center. Yung church na yun, nahiya ako pumasok kasi nga, parang hindi naman kasi matao. Wala kang makikita na tao-tao. Pero may nakita akong mga nakatambay na mga lalaki doon sa gilid ng kalsada. May dala pang ang bike yung isa. Doon ako nagtanong. Sabi ko, meron po ba dito nagpa-practice ng choir? Sabi nga, kasi gusto kong sumali. Kaso yung tinatanong ko, parang kinakausap ko lang sila sa amin. Hindi Starstruck eh! Nakagalan siguro. Ganun. Sabi ko, isip ko naman, baka hindi nila naiintindihan yung Tagalog. Ganun ang isip ko. Ano po, practice ng kanta, choir, gano'n, may nagpa-practice. Kasi alam ko kasi talaga na hindi Sunday ang actual na may kakantas. Talagang nakaset kasi yung mga choir na magpa-practice bago yung Sunday, 'di ba? Kaya pumunta talaga ako sa Saturday. At alam ko may choir na nagpa-practice ng ganun. Kasi ganun din yung setup dun sa ibang weekdays o kaya ibang araw bago mag-Sunday, may nagpa-practice talaga. Yes. Ayun, matatandaan mo yung mga tropa natin ngayon yun. Shut up, guys. Hindi mo na namin babanggit na para di ba? Huwag muna tayo mag-name drop. Mahirap mag-name drop. Mamaya, magpakilala na lang kayo sa comment. Baka mamaya i-deny yun. Yan. I-deny pa nila yun. Huwag nyo naman pahiyain. Nakakadala Traumatizing. Parang alam ko yun. May insight yun. Except ng ganon. Ayoko na. Tapos, ayun na nga, sino ba yung nag-lead? May nag-lead sa akin nun na isa sa kanila. Sabi, doon sa loob, ganyan. Hanggang sa yun na nga, doon ko first nakita si AJ. Doon. Neneng-neneng pa siya. At slim na slim din. Oo, neneng-neneng pa Neneng-neneng pa siya. Tapos, siya, smiling face. Di ba doon? Smiling face siya noon. Hanggang ngayon naman, pero hinubog na rin ng hinubog na rin ng panahon. Subok na sa buhay. Nawala yung pagka-smiling face. Tapos ayun na nakita ko siya, yun. Tapos, yung iba pa nating ka-core nun. Ang ko talaga, hindi ko na kasi mabanggit yung pangalan kasi nga, parang sa face ko na lang, meron talaga dun yung isa pa. Talagang, ang reaction niya sa akin, nakita niya ako. Ay, balbon! Parang ngayon, nakakita ng tao. Ay, ang ganda ng buhok niya. Kasi yung buhok ko kasi, mahaba. Mahabang natural straight. Hindi siya sobrang haba kasi alam kong parang nagpagupit ako nun eh. Pero pwede siyang manalo as, pwede siyang makuwang as, yung humihingi ng stisya. Kasi itim na mga straight. Oo, tapos sabi niya, syempre, di ba, parang, yung buhok ko kasi is natural straight. Ang ganda ng buhok niya. May ganun talaga siya yung reaction niya. Parang parang nakakatuwa, pero parang sabi ko sa isip ko, medyo weird. Sabi ko, baka mausog ako nito. Medyo
weird kasi nga, syempre, as lumaki sa city, hindi Oo. naman kasi gano'n ang approach ng, Oo, tama. parang ano lang doon, yung, dito kasi parang umaapaw ang compliment. Oo. Pero, pwede mo, ang ganda-ganda mo talaga. Main character vibes lang Oo, so, nangyayari. pwede mo talaga, ikaw talaga yung artista doon eh. Di ba? Ano balon? Ang ganda ng balat niya. Ganun. Tapos tapos tinatanong nila ako kung marunong ako magkapampangan. Then hindi, wala talaga akong alam. Pero meron ako natutunan no na isang word lang. Ano yun? Nung narinig ko lang yun sa kapitbahay namin first day. Nung nagpakilala, malago. Ngayon, ako na hindi ko alam yung anong meaning no. Sabi ko, ano kaya yung sasabi niyo malago? Sabi ko ganun. Siyempre, in Tagalog, malago, mayabong, parang ganun yung makapal, ganun ang ibig yung sabihin. Yung accent niya, parang ganun. Malago, ganun. Ang isip ko, sabi ko, ano kaya yung malago sa akin? Nag-overtake ka pa. Malago, kasi mamaya iba yung malago na inaano niya. Pero ang unang mindset ko unang naisip ko na is about sa buhok. Parang malago. Iisipin mo na ako sa part. Iisipin mo sino kayo nakita nila sa akin na malago. Ganun. Yung pala, ibig sabihin pala nun, maganda. Yes, yeah. Malago. Yun ang una kong word na nalaman, malago, maganda. Parang nagturo sa akin na is bata pa ng kapitbahay namin. Dite, malago, ganyan. Okay, sabi ko yung palang meaning. Hanggang sa yun nga, nung time na yun, nung nagpa-practice na tayo, parang ba yun, nagbigay ng sample pa ba nun? Kung anong timbre ng boses. Ganun pa ba ako? Oo. Hindi ko kasi yun ang hindi ko maalala. Nagkanta ka na, hindi ko lang alam kung anong kanta, kung gospel song din ba? Or yun ang hindi ko na maalala. Oo. Tapos, after nun, kumakanta-kanta tayo. Uwian na. Nung nag-uwian kasi ata ka na nun eh. Pinag-practice ka talaga ng... Tapos, Sunday, nag-set na na nga ako, na may ikisali na nga sa inyo. Uwian na, merong may isang sumama sa akin na malapit lang daw. Yun yung si John May. Name drop ko na, wala akong takot yan. Si John May. Yun ang naging naging best friend ko nga that time. Kasi siya yung lagi kong kasama nun. So, pag uuwi, pagka pupunta ng church. Tapos after ilang weeks na practice, ganun, may nagturo sa akin, ikaw ata nagturo sa akin, meron pang dalang papel. Ikaw ba yun? Anong turo? Kasi, parang ikaw, may kasama ka na yung laging mong close na kasama na medyo kulot ang buhok. Sinoksan. May dalang papel. Ngayon, effort talaga. Nalagay yung Tagalog, tapos kapampangan na Parang ako, nakikita ko yung sarili ko na ako gumawa niyan. Pero effort. At the same time, hindi ko maalala. Kasi nakalagay doon yung Tagalog. Kunyari, maingay. Tapos nakalagay doon yung translate noon sa Kapampangan. Yung, meron pa nga doon yung, basta parang more on bad words ata. Kunyari, wag kang papansin. Ganon. Eka papuri. Ganun ba? Diba? Naalala ko kasi natutunan ko yun. Galing. Eka papuri. Sabi niya. Nakalagay to, makapal ang mukha. Ganon. Sabi ko, ano ba yun? Kumbaga mga slang words ang tinuro. Oo. Kapal mo lupa. Hanggang ngayon, malabyas ka pa rin. Diba? Yun kasi yung una ko natutunan sa papel na yun. Pero yung iba kasi, kung ko lang, siguro kung natatandaan ko lang na, baka masasabi ko. Pero yun ang pinaka natandaan ko. Eka papuri, gano'n. Yung magagamit mo sa daan. Kapal mo lupa, gano'n. Eka maingay, wag kang maingay. Akamangi. Eka maingay. Yan, mga gano'n. Effort siya, B. Talagang, di ko alam, parang ikaw or yung kasama mo, papel talaga siya na gano'n. Talagang sulat niya gano'n. Inuwi ko yun. Hindi ko lang, alam ko tinabi ko yun eh. Kasi yung mama ko kasi nagtatapon na siya ng mga old stuff kasi Yun lang, natandaan ko. Hanggang sa
naging close na, nagse-set na parang magkikita, yung magbabanding, magwa-wifi, mga Wi-Fi. ganyan. Hanggang sa pumupunta na kayo sa bahay, tapos pupunta tayo sa bahay mo, di ba? Bahay ni Renzo, bahay ni yan, ganyan. Doon nagsimula yung friendship namin, di ba? Yung circle. So, nakabuo ng group, yung barkada. Boys choir and kaming girls choir. choir na tatlo-apat lang. Madami tayo noon. Oo, kasi Nandito pa nga sila Dayan, ganyan. oo. Diba? Oo. Si Jang. Oo, si Jang. Madami tayo noon. Kaya syempre, habang umaano ang panahon, hindi ba bawasan kasi may iba-iba ng priority, iba-iba ng busy sa school, busy sa bago naging, kunyari, iba nag-college na, wala na, diba? Ganun. Ako, madalang na rin ako umuwi. Doon nabuo. Tapos, ano ba? Ayun, yun nga, parang after nung nakilala namin siya dun sa audition niya, doon nabuo yung circle of friends namin. Mostly, may 5 sa boys choir. And then, sa amin na girls choir, parang si John May before, si Ate Angela, ako, si Janine din. Si Pau kasi is from ano na yun eh. Sa kasi si Ate Pau proctor siya. So, yung nagsasabi ng mga first reading, ganyan. Siya yun. Sa amin kasi choir. Tapos yun nga, parang after a few years, parang lahat kami tumigil sa pagka-choir. Ewan ko, hindi naman naman pinag-usapan eh. Oo, ano lang, yung tawag dito, ako una eh. Hindi ko sure. Ako una na hindi na nag-active. Oo. Basta ganun, parang unti-unti. Pero hindi pinag-usapan yun, hindi pinag-usapan. Talagang parang Siyempre na busy na kasi. nangyari na lang. Oo. Yun. Ang naiwan doon si Dam ata. Yung nakalas na Si Renzo. Renzo. Bumalik pa si Renzo eh. Okay. Bumalik si Renzo nang siya na lang mag-isa. Parang nawala din siya kasama natin, tapos bumalik din siya. And then, nung before siya umalis papuntang BGC, doon siya na nag-work ngayon. Yun, doon siya tumigil. Siya yung pinakahuli, si Renzo, ang pagkakatanda. Yun. Tapos naalala ko pa nga nung time na lagi kami nagsasama. Pupunta tayo ng ilog. Kasi yung ilog kasi dito is malapit lang. Yung nilalakad natin. Lakad diba? lang. Lakad. Merong mga spot ng ilog, kasi maraming ilog dito eh. May ilog Apalit, may ilog Pandagirig, may summer place din. Tapos, merong sa Pabanlag. Usually, pinupuntahan namin yung sa Pabanlag kasi yung isa naming friend, si Kuya Nico, meron silang bukid doon. Tapos, yung actually, lahat kami, halos lahat ng pamilya dito Di ako pumunta doon. Hindi talaga. Di ako nakapunta doon. Oy, marami tayong picture na nandun ka. Paano nangyari yun? Gaga to. Paano nangyari yun? Oy, di ba? Meron talaga. Paano nagkaroon doon? Banda doon sa sasabi mong banda kaila, Nico? Oo, meron tayong Hindi, one time lang ako nagpunta doon. nakapunta ka nga. Oo nga, nakapunta nga. Pero yung time na sila na lang yung nandoon, yung sila, Nico, hindi na. Parang nung nakapunta pa lang ako doon, yung kapatid niya, nag-birthday. Saglit lang yung kumain lang talaga ako noon. Hindi, ano ba to? Paano ako nagka-picture doon? Sa ibang lugar yun, yung picture na yun. Sige. Tingnan na lang natin later. Pero, sige na. Sige, makita mo sa akin. Kasi, paano madalas ako doon? Hindi naman madalas. Kasi hindi naman talaga tayo madalas na nag-iilog. Kasi nakakapagod. Kasi yung ilog natin, ang nasama ko na ilog talaga, dito sa may Pandagirig, tsaka doon sa summer place. Yun lang. Pero yung doon, di pa. Di pa ako nakasama nung time na ligo-ligo doon. Nagpunta lang ako, nung nakikain lang ako doon sa kapatid niya. Okay. Siya, sige. Ikaw edit yun? May natatandaan talaga akong parang selfie natin na nandun ka. Or
Baka si Ate Dang yun. Hindi ako kasi nung time na parang pinakalas na nag-work ako na umuwi dito, ang sumama sa inyo nag-swimming nun, yung dati naming friend si Darwin tas si Daniel. Diba? Siguro. Niisip ko Oh, dahil nandun si sila yung Daniel. kasama. Oo, nandun ka. Okay. Wala, di ako nakasama nun kasi busy na ako sa Oo. trabaho. Natatandaan ko yun eh, yung si Daniel, tas hindi ko alam kung pinsan niya or Si kaibigan niya. Darwin. Oo. As ayun na, kayo na madalas Oo. nagkikita. Kasi ako busy na ako sa Pero pag umuwi ako, ina-inform ko kayo, lalo ka na. Ini-inform kita, diba? Meron pa nga nag-iinom-inom kayo, Hindi talaga kasi umiinom eh. Ang maganda sa friendship natin, Oo. kapag, lalo ako, lahat naman tayo umalis dito eh. Oo. Di ba? Bakit? Saan ka pumunta? Nag-aral ako sa Angeles, di ba? Ay, oo nga. Lahat tayo Nag-dorm ka ba doon? nakatira ako kay Daddy. Okay. Sa barracks niya. Okay. Sa Clark. So, lahat tayo umalis talaga dito. Mostly college. Si Dexter din, umalis din ng college. Ako, parang ang natitira lang talaga dito, most of the time, si Ate Pao. Si Jan din, kahit sa Dabso lang siya, na Pampanga din. I mean, malapit lang din dito. Dun, hassle mag-commute from here. So, parang tumira din siya sa tito niya sa Bacolor. So, wala din siya dito madalas. Ganun. So, ayun. Ilang Halos, years din. parang 4 years din na walang halos tayo circle of friends dito. Tapos yun, after college, nag-work din ako sa Angeles. Talagang parang nito na lang talaga, parang bumalik halos lahat dito, mga 3 years ago, 4 years ago, ganun, na bumalik na tayo halos lahat dito. Tapos ikaw, ngayon, for good ka na rin ulit dito. Nag-for good na ako dito. Diba? Provincial life talaga kasi talaga. Babalikan mo talaga yung province. Promise. Oo. Kasi kahit na ako lumaki ako sa city, hindi naman masasabi na sawa ka na sa buhay city kasi dahil doon ka. Hindi sa pagkasawa, talagang hahanapin mo yung parang yung tahimik na lugar, hindi, yung parang may peace of mind ka, gano'n. Yun ang hinahanap ko talaga, na dito ko lang natagpuan syempre dito sa inuwian namin. Kaya nag-for good ako ngayon. And this time, kasama yung partner ko, si Harvey, tsaka yung baby ko. Yes. Meron na siyang baby. Ngayon meron na siyang baby, di ba? Pero nung time na bago ako mabuntis, di ba, nagstay nga ako dito. Oo. Sige, mag-usapan natin ng buntis era mo.